gusto niyo ipa-impeach ang Pangulo, gusto niyo ipa-impeach si Vice President, sino pong gusto niyo umupo sa gobyerno? At anong klaseng gobyerno yung gusto niyo ipalit? Thank you. Hypothetical yung yung question kasi marami nang naganap eh. So, siyempre pag na-impeach ang Pangulo, ang Vice President, susunod pa rin tayo dun sa Constitution. Kung ano yung nilalaman ng Constitution na, so siyempre, kung sino man yung nasa presidente ng Senado. No, pero kami sa Makabayan, so siyempre president ng Senado, pero kami nagpo-propose kami ng Transition Council na kung saan ando doon yung lahat ng mga sektor na pwedeng bumuo no in a specific time yung paano yung electoral reform, yung mga political dynasty, yung mga law na dapat na kailangan para mabago yung ating gobyerno. At doon mag-election ulit kung sino yung magiging president tsaka yung vice president. So, ganun yung tinitignan natin kung sakali no, na magkaroon, ma-impeach yung dalawang nasa tuktok. Magandang umaga po to all our guests. And since lahat naman po kayo former House lawmakers, I just want to ask po muna if ever na ma-impeach po muli si Vice President Sara Duterte, may mga worries ba kayo particularly dun sa Makabayan representatives natin na baka madribble na naman po ulit itong impeachment case versus Sara, our Vice President po na pag dinala sa Senado tapos magka-problema na naman sa term na forthwith, ganyan. What are your thoughts about it po? Personally, no, medyo positive naman ako ngayon. Wag lang makikialam si Presidente. No? Kasi yung panahon na yun nga, nagdidili-dali siya eh. May maraming mga distraction noon, may maraming mga barriers na mismong ang Presidente Marcos yung kumbaga kumukumpas doon sa Kongreso kung ano yung gagawin. Kaya nga tumagal yan, yung first impeachment complaint, yung tatlo, isinabmit yun December eh. Tapos yung pang-apat, February. So, ang tagal, no, nung hinantay. So, kung noong December pa lang ay talagang naging malinaw na, no, yung approach, no, positively para mag-go na itong impeachment kay Sara. Sana nagtuloy-tuloy itong trial doon sa Senate. So, tinitignan pa rin naman natin yung bilang kung sakaling makarating ito sa Senado kasi kagaya na sinabi natin numbers game ito. So titignan natin ano na yung magiging posisyon ng iba pa na mga member ng Senate kung sakaling dumating sa kanila. Pero tingin ko hindi naman ito magiging parang fate nung nangyari sa panahon ni Escudero. I hope. Okay, yung next question ko po is since of course unprecedented din na our president or our vice president are facing impeachment complaints. Siguro mahalaga rin kung paano nyo po siguro i-explain sa mga kababayan natin na suportahan itong ganitong klaseng mga hakbang laban sa dalawa sa pinakamatataas po na posisyon po sa pamahalaan po natin. Talagang alam mo, napaka unprecedented, tama yung sinabi mo. At kailangan ng maturity ng mga Pilipino rin para mas masis ang moment na ito, no? Na nasa kamay nila, no? Yung pagkakataon para isulong yung impeachment complaint at isulong yung iba pang mga kapamaraanan para igiit yung accountability at saka yung hustisya. Siyempre, meron din silang role doon sa pag-pressure doon sa kanilang mga representante, doon sa Senado na na gawin ang nararapat, which is impeach both si presidente at saka yung vice presidente. Meron din naman kasing paraan kung paano magugobyerno sa susunod na yugto ng ating kasaysayan. Kaya wag tingnan na dahil unusual ay mali o hindi na pwedeng gawin, no?
pwede natin gawin at dapat kayanin natin na gawin itong ganitong malaking pagbabago sa ating bulok na bulok, no? Ang lalim-lalim na ng kabulukan ng ating politika. At ang mensahe doon din sa mga tiwaling politiko ay hindi na ito business as usual. Dahil matured na ang ating mga mamamayan na kaya silang palitan, no? I think this would be the message. Ito mismong message, ito mismong pangyayari na ito na dalawang ini-impeach. Dapat mensahe na ito sa kanila no? Na pwede talaga na mag-impeach ka ng dalawa. Sana nangyari yung pagkakaroon ng diskusyon doon sa impeachment, particular ng Makabayan Black on the President. And doon sa kanilang pag-file, karapatan nila mag-file labang kay Vice President. At yun din na yung panahon para ang Vice Presidente sumagot sa mga issue laban sa kanya. Ang nakakalungkot lang, patpaugnay sa Kongreso, sa Senado, at siyempre sa administrasyon. Hindi na sa administrasyon dahil sila naman na may gawa nito. Pero yung Kongreso at Senado, na matatanggal yung Vice President mo, yung President mo na retain, siya yung highest rated trusted official as of now, which is the political aspect or principle of the Constitution when you impeach. The political says, hindi ka na maka-function kasi, hindi ka muna magagawa yung trabaho mo. But the Vice President has the highest trust rating amongst the sitting congressmen, sitting senators. No, well, I'm not sure about the senators. Pero, kumpara kay Presidente, mataas siya. So can you imagine a situation, tinitingnan ko yung isang sitwasyon, yung talagang grabe, yung ginawa, retained. Yung may sinasabi lang may kaso, at tama naman din, sabi ko, karapatan ng makabayan dyan, ng makabayan yan, tanggal. Dahil bakit? Sa politika. Dahil bakit? Takot sila sa 2028. Ganun kasimple yung pananaw ko tungkol dito. The congressmen and the senators this is not politics per se. When the Constitution speaks of politics, even if you look at the minutes during the Constitutional Convention debate, hindi naman sinabing botohan politika. Ang sinabi doon, kaya sa nagiging political na proseso, dahil nakikita nung nag-file o nung Kongreso at Senado na itong taong to, hindi na nito kayang gampanan yung kanyang trabaho. At kawawa ang Estado, kawawa ang gobyerno. That was the reason why an impeachment case was filed against President Estrada during that time. So, kung nangyari sana yung hearing doon sa impeachment case na Makabayan Black at nangyari ito, walang problema eh. Payag ako sa magiging proseso. Ang kaso problema natin, selective, politika para sa pansarili, labanan sa 2028. Follow up na rin po, Congressman Mike. Mention na ni Congressman Franz po yung about sa Transition Council. Also be in favor of it, hypothetically? Hypothetically, of course, I'm not even in the position to say that, no. Pero naniniwala ba ako na kailangan baguhin yung struktura? Kailangan. Kasi, sorry pero si Senator Ping Lacson nagsabi na lahat ng senador may insertion. Yung sinabi nila noon, yung contractors sa Kongreso, ito yung ginawa. Yung parametric formula, 2 billion naman. Kung ako si VP Inday Sara, assuming lang, nag-assume ako. Tapos, more than 1/2 ng budget ng infrastruktura, hapaghahatiin kagad ng Kongreso, Senado, ano na mangyayari sa bansa natin? May kailangan tayong baguhin eh. Hindi ugma at hindi tugma yung nangyayari ngayon. Palala ng palala. Kaya yung paniniwala ko na kailangan baguhin yung mga strukturang pampolitikal, ang strukturang pang-ekonomiya. May kikwento lang ako sa inyo. Ito, nandun ako sa zona, nakaupo ko sa Kongreso. Sabi ni President Bongbong Marcos, I will make sure to increase agricultural productivity. Tataasan ko ang budget sa irigasyon. Nako, Diyos ko po. Flood control pa lang tayo ngayon, ha? Tingnan natin ngayon itong irigasyon, kung ilan ang ghost project dito. Ito yung nagiging problema. Sayang, tama sana. Pero pag hindi mo ginawa, napunta sa nakawan, kawawa ang tao.
Kawawa ang taong bayan. First time nangyari, PhilHealth, tinira ninyo. Tinira ng administrasyon. Eh di ba dapat palakasin na yung programa? Ngayon sa Thailand, sinimulan lang ata ng Thailand to, ilang taong, wala pang isang dekada. Kahit anong sakit mo sa Thailand, 10% lang ang babayaran mo. Sa Pilipinas, magkapasakit ka, 60 to 70%. Ano sabi ni Dr. Tony Liachon? Dapat yung pondong yan, hindi nyo pera yan eh. Pinadami nyo pa nga dapat yan para lumaki yung programa at yung mga Pilipino, yung taong bayan, pag nagkasakit, matutulungan. Eh wala. Sana punta yan. Flood control. Do I agree to a change? Yes. Will it be a will it be a transition council? I do not know because that is a revolutionary government. Do we need to change the constitution? Yes. We need to change that. So ito yung mga bagay na kailangan natin ayusin sa ating bansa. Follow-up question na lang po to our... sige, go ahead po, ma'am. Ay, gusto ko lang sumagot doon sa konsepto ni Sec Mike about the Transition Council. This is not equivalent to revolutionary government. Kasi nga, this is democratic participation pa rin ng tao na ang mamumuno nga ay yung kung ano yung nasa konstitusyon. Diba? Nagagawa ng political, electoral reform. Ano man yung kapalit ng political structure natin or economic structure natin. So, doon magaganap yon kung ano yung gugustuhin ng taong bayan. Pero, it is not a revolutionary government na katulad ng, sinabi ni Mike. So, gusto ko lang i-correct yun. Kasi nagiging konsepto kasi rin ng tao yun, natakot sila doon sa ipapalit. No, nai-equate ito doon sa sinasabing revolutionary government. Ma'am, sorry kasi wala sa saligang batas natin yung succession of that eh. Kaya siya magiging revolutionary. And hindi naman masama yun. Para sa akin, hindi masama. Dahil kay Cory Aquino, di ba nagkaroon ng revolutionary government, tapos nagkaroon ng election, 1987 Constitution. So, wala kasi sa saligang batas. Nag-agree ma'am ako hindi tayo nagkakaiba ng punto. But it would be a revolutionary setup. But okay lang sa akin. Kung yan ang kailangan para ayusin bansa. But I do not know. I do not have the power to say that. At wala din sa aking posisyon para sabihin to. Kasi kunyari, di ba, if the Vice President will come, mananalo siya, so Vice President pa rin siya, Congress and Senate still exist. Pwede sila magtawag ng Constitutional Convention para baguhin yung struktura ng Pilipinas. Parang ganon. Yun yung magiging proseso talaga. Pero nakita ko yan kay GMA. Nung nag-succeed siya kay ERAP, sinabi ko kay ma'am, sabi ko kay President GMA, ma'am, do you remember that time when you assumed the position? It was very hard. Kasi patronage politics pa rin yung nangyari. Ayusan pa rin sa Kongreso, ayusan sa Senado. Parang ganon yung nabanggit ko lang sa kanya. Follow-up lang din po to our, maybe you can also add this to this po, Congressman Masa, to the Makabayan Bloc representatives, if in case, transition council nga, how can we avoid na baka ang possibility na mag-take over po is yung military? Yun lang po yung final question. Thank you. Okay. Yun lang muna sinabi ni Secretary Defensor about the possibility. For example, na yung Vice President ang pumalit. I think, mahirap mangyari yon. Mahirap mangyari yon dahil kung halimbawa sabihin nga natin ng people power and then nawala si Presidente, tapos ang pumalit yung Vice Presidente, kung hindi siya pa na-impeach, no? Tingin ko lang, and this is my personal opinion, posible makapalit siya, but she will not last. Because, palagay ko, mas madaling magka-unite ang iba't ibang political forces para magprotesta at mapalitan siya. Kaugnay dun sa Transition Council, gaya ng sinabi, ang mangyayari kung ngayon, kung hypothetically speaking, kung mawala ang presidente, vice-presidente, at ngayon na mangyayari ito, syempre yung constitutional process will be the Senate President to assume power. And then may proposal kami. Itong proposal ng Makabayan, in the transition period,
the Senate President can call or can issue an executive order that will form a transition council na kasama rin siya. Yung transition council will be made up of necessarily all the forces, no, na nagpatalsik doon sa mga tiwaling pinuno natin, at merong period of transition na nagiging kumbaga sa Zoom, parang blended. May constitutional aspect at saka may hindi constitutional aspect, no? Mahirap yung power sharing na we have to be careful with the terms, no? Kasi pag sinabing power sharing, yung military papasok. Ang aming iskema, hindi papasok ang militar. Yun talagang civilian authority ang mamumuno, no? Katulad ng isang demokrasya. Tapos yung militar, nandun sila sa to support the civilian authorities. Tapos, ang mangyayari dyan, magkakaroon ng reformang importante, no? Katulad ng electoral reforms, yung political dynasty, at syempre, para doon sa mas maraming mamamayan, mga manggagawa, mga mahihirap, some reforms that will ease their economic burden, for example. No? Like for example, yung lagi nilang kino-complain na taas ng presyo ng langis at mga bilihin. So, posible magkaroon ng reforma, halimbawa, natanggalin yung VAT tungkol doon. No? So, may mga ganyan na pwedeng gawin. No? Para lahat, kumbaga, ang karamihan, medyo happy. Di ba? So, yun yung proposal. No? At tingin namin ay talaga sa proseso na ito, worry din kami doon sa militar. Hindi siya dapat maging ang papalit ay military junta o di kaya ay isang civilian military junta. Hindi kami pabor doon. Okay, so yan yung huli nating tanong, ano? So maraming salamat sa ating mga guest at ito ang first time kong mag-host ng The Agenda Forum at parang na-enjoy ko na yung role ng pagiging interviewer instead na komentarista. Although kanina habang nagtatanong, parang gusto ko ratang sumagot pero pinigilan ko ang sarili ko. So sa pagsusuma, ang impeachment ay isang seryosong proseso na hindi biro. Kung babaybayin mo lamang ang grounds ng impeachment sa ilalim ng ating konstitusyon, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. Nakatungtong ito sa Artikulo 11 ng ating Constitution na public office is a public trust. Na sa hulit-huli, dapat ang ating mga opisyales sa gobyerno, ang ating mga impeachable officials, from the President to the Vice President, ang mga members ng Constitutional Commission, yan ay dapat accountable sa taong bayan at kapag sila'y nagkasala, dapat silang matanggal sa pwesto. Ang pinakaunang prinsipyo dito ay accountability. Ngunit doon sa ating mga talakayan, ang proseso ng impeachment ay pumapasok sa politikal na yugto, kung saan ang mga politiko ang siyang magdidesisyon kung sinong may impeach o sinong hindi, at doon nagkakaroon ng problema at doon nawawalan ng tunay na prinsipyo ng accountability. Kaya gusto kong mag-end doon sa konsepto or idea na siya ay political na proseso at the same time that it is a legal process. Yes, it is political because it involves our Congress, it involves our House of Representatives, our Senate in the proceedings. But I would like to point out that it is also political because it involves the citizens. Na kapag hindi na gumagana ang mga institusyon na inaasahan nating gumana upang maningil sa mga nagkasala nating mga public official, ang political process must also allow the participation of the citizens in order to directly intervene in the process
at makoreksyonan ang hindi pagkaroon ng paggana ng ating mga institusyon. Yan lang po at maraming salamat. Muli si Luke Espiritu ng Agenda Forum.